Sa taas ngayon ng presyo ng produktong petrolyo, may sariling diskarte ng mga tsuper ng jeep para kumita pa rin ng malaki. Si Mang Rolando, hinahabaan na lang ang oras ng biyahe. Alas 5, daling araw. Opo. Maalis na kayo? Oo. Opo. Hanggang oras po yan? Hanggang gabi na. Hanggang alas 10 na, alas 9. Ang motoristang si Mang Arnel, nagpapa-full tank na. Dati, 24 hanggang, di ba, 24 o 23. Hanggang sa umabot ng ganito, sobra-sobra na. At hindi lang mga motorista at tsuper ang umaaray dahil pati na rin ang mangingisdang si Mang Raimundo. Bumaba raw kasi ng 50% ang kanyang kita. Hindi na kayo lumalayo sa malayo? Hindi na sir, kasi mahal ng gasolina sir. Kung minsan, magbangka na lang kami yung mamingwit dito lang. At tila hindi pa mapapahinga ang mga gaya nila sa pagsipa ng presyo ng petrolyo. Ayon kasi sa oil industry sources, posibleng umabot sa piso at 50 sentimo ang kada litro ng diesel. Hanggang piso rin ang posibleng pagtaas sa gasolina. Kung matutuloy ito na ikasyam na sunod na linggong may dagdag presyo sa petrolyo. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 10 piso ang itinaas mula noong Enero. Kaya ang Department of Energy nakikiusap na. Nakiusap po kami sa fuel company sa last week. At yung pakiusap po namin to delay the increase in prices, i-stagger nila. So, pumayag naman po, the big three agreed. And several of the medium and small players, pumayag din po. Plano na rin nilang sulatan ng Finance Department para suspindihin na ikalawang bahagi ng excise tax sa langis sa susunod na taon. Magsa-stabilize po siya at around $79 to $80. Pero baka hindi po mag-average ng $80. That's why we intend to send a request to the Department of Finance to recommend po the suspension of the circumstantial chain. Bernadette Reyes, GMA News.